Himayin naman natin ang resulta ng boto sa ilang senator-elect. Makakasama natin ang ating Chief Elections Analyst, Edson Guido. Good evening, Edson. Magandang gabi, Angela. So, himayin nga natin ang mga kwento sa likod ng numero nitong 2025 elections. Simulan natin kay Senator Bongo, na kasalukuyang number 1 with 26,490,000 votes. Kung makita natin, ito yung kanyang 2025 heat map. Muli mga kapatid, kung matingkad ng green, ibig sabihin, nakapasok siya sa Magic 12. Ito yung kanyang 2019 heat map. Kitang-kita natin mga kapatid, sa Bicol region, hindi dyan nakapasok si Senator Bongo. Pero ngayong 2025, lahat ng probinsya sa Region 5 na alam naman nating Bicol Region o Baluarte ni dating Vice Presidente Leni Robredo, nakapasok siya sa Magic 12. Katulad na lang dito sa Catanduanes, kung saan makita natin, number 4 siya. Ngayong 2025, kung ikukumpara natin sa 2019, number 15. Medyo malayo, pero ngayon, nakapasok siya sa Catanduanes. In fact, mga kapatid, kung titingnan nga natin ang kanyang boto ngayong 2025 elections sa Bicol Region, pang-5 si Senator Bongo diyan. Ngayon, tingnan din natin ang Cebu. Noong 2019, si Senator Bongo, number 2 sa Cebu with 1.2 million votes. Bakit importante ang Cebu? Muli, ito ang pinaka-vote-rich province. Kung titingnan natin ang nakuha ni Senator Bongo ngayong 2025 sa Cebu, number 1 na siya. From 1.2 million noong 2019, ngayon ay 1.8 million. 600,000 additional votes ang nakuha ni Senator Bongo sa Cebu. Now, let's talk about Metro Manila. So sa Metro Manila, noong 2019, pang-apat si Senator Bongo with 2,400,000 votes. Pero ngayong 2025, kung makikita natin dito, 2.8 million votes na siya at naging pangalawa nga sa ranking behind Senator Bam Aquino. So nakita natin, nadadagdagan ang kanyang suporta sa mga key areas katulad na lang ng Cebu, Metro Manila at Bicol Region. Not to mention, solid pa rin ang suporta sa kanya sa Mindanao. Now, niready namin ito, no? So let's talk about the factions. Let's talk about PDP Laban first. Ito ang heat map ni Robin Padilla noong 2022. Nadadagdagan ba ang suporta sa PDP Laban ngayong 2025 through the votes of Senator Bongo? Diyan natin titingnan, no? So at a glance, makita natin si Robin, number 1 with 26.4 million votes. Ito yung partial unofficial nga, no, na votes noong 2022. Pero nalagpasan na nga siya ni Senator Bongo with 26,490,000 votes. At makita natin, lahat ng probinsya pasok sa top 12 si Senator Go except for Ilocos Norte kung saan number 14 siya. Ano ang significance ng Ilocos Norte? Yan ang baluarte ni Pangulong Marcos. Pero makita natin, talagang kumpleto, no? Solid pa rin ang South ngayong 2025. At yung key areas dito, yung Lingayen-Lucena Corridor na palagi nating pinag-uusapan dahil nga 40% ng kabuang botante nandiyan, nakukuha pa rin ni Senator Bongo. Dito kay Bato de la Rosa, solid ang South, pero may mga areas dito sa Norte na hindi na nakuha at dito sa Bicol Region na nakuha naman ni Senator Go. Kaya nga number 1 si Senator Go with a gap of 6 million votes over Senator Bato de la Rosa. Now let's look at Risa Hontiveros, Bam Aquino, and Kiko Pangilinan. Kinagulat ng marami na nag-number 2 si Senator Bam Aquino, no? Okay, yan. Number 2 with 20 million votes. Ano ba ang naging difference sa boto na nakuha niya compared kay Risa Hontiveros in 2022? Malinaw mga kapatid, ang Norte ang difference ngayong 2025 for Senator Bam versus Risa Hontiveros. Sa 2025, makita nyo naman mga kapatid, lahat ng probinsya sa Norte except for Abra, pasok siya sa Magic 12. Yan ang nagawa ni Senator Bam Aquino. In fact, kung titingnan nga natin, pinag-uusapan natin yung Solid North na baluarte ni Pangulong Marcos, number 4 si Bam Aquino sa Norte na baluarte ng mga Marcoses. At pag titingnan natin, ano ba ang pinaka-vote-rich province sa Norte? It is Pangasinan. So, kamusta ang naging resulta sa Pangasinan? Pag titingnan natin dito, ang Pangasinan, number 1, Bam Aquino. So muli, balikan lang natin mabilisan mga kapatid. We talked about Cebu, number 1, si Bongo. Number 2, vote-rich province. Sino ang number 1 sa Cavite? Bam Aquino. Sa Bulacan, sino number 1? Bam Aquino. Number 4, Pangasinan. Fourth most vote-rich province. Sino number 1? Bam.
Laguna, sinong number 1? Si BAM. Number 6, Negros Occidental, sinong number 1? Si BAM ulit. Number 7, Batangas, who was number 1? BAM. Number 8, Pampanga. Ang number 1, Lito Lapid dahil baluarte niya ang Pampanga. Pero sino ang close number 2? It was BAM. Number 9, Rizal, sinong number 1? BAM. Number 10, Iloilo, sinong number 1? BAM. Number 11, Nueva Ecija, BAM Aquino. Number 12, Quezon Province, BAM Aquino. In short, mga kapatid, 12 vote-rich provinces, 10 doon. Number 1, si BAM Aquino. At yan ang rason kung bakit nga nakakuha siya ng more than 20 million votes. Ngayon, tingnan naman natin ang mga tulfo. So pinag-usapan natin ang PDP laban, si Robin at si Bongo. Pinag-usapan din natin ang Risa versus BAM versus Kiko. Ngayon, pag-usapan naman natin ang mga tulfo. So makita natin si Senator Raffy, karamihan ng probinsya nakuha niya, pasok siya sa Magic 12. Pero si Erwin at si Ben, especially si Ben, walang napanalunan ng probinsya halos dito sa Mindanao na nakuha ni Senator Raffy. Pagdating naman kay Erwin, ang importante dito, nakuha niya some provinces in Mindanao. Pero mga kapatid, pansinin niyo yung NCR na nakuha ni Raffy at number 3 siya noong 2022, ngayon sa NCR, si Erwin number 7 na lang. At yung mga boto nila, 2.9 million votes si Raffy noong 2022, si Erwin ngayong 2025, 1.9 million votes. Tingnan naman natin dito si Ben. Si Ben Tulfo, outside the Magic 12 sa NCR ngayong 2025. So kung titingnan natin ang trend, medyo nababawasan ang suporta sa mga Tulfo compared to 2022. Pero muli, kung titingnan natin ang mga lugar, yung voting blocks, balikan lang natin, Solid North, it's still Erwin Tulfo, who's number 1. Pero ang Lingayen-Lucena Corridor nga na pinag-uusapan natin, si BAM Aquino ang number 1. Muli, kanina pinag-usapan natin ang mga vote-rich provinces. Karamihan doon nakuha ni BAM, but those vote-rich provinces, karamihan, nasa Lingayen-Lucena Corridor. Kaya mga kapatid, kung mapapansin niyo, 10 million votes na ang nakuha ni BAM Aquino dyan pa lang sa Lingayen-Lucena Corridor. And then lastly, Solid South Mindanao. Kung titingnan natin, it's Senator Bongo who's number 1 with 8.8 million votes. At makikita natin ang top 12 dyan, Senator Bato de la Rosa, incoming Senator Marcoleta, hanggang sa number 12, lahat ay kaalyado ng pamilya Duterte. But then BAM Aquino at number 14 had the respectable 2.4 million votes. So muli, mga kapatid, yan, hinimay na naman natin ang mga kwento sa likod ng numero ngayong 2025 elections. Balik muna sa dyan, Angela. Mga kapatid, Cheryl Cosim po, huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayang sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.